winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt as your... Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Dito po tayo sa ating Daily Words of Encouragement. At tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Kasama ko po si Zechariah, Zek Ephraim. Hello, kamo. So tayo po manalangin bago po natin basahin ang ating text. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan ngayong gabi, na ma-encourage po kami matuto ng mga prinsipyo ninyo at meron kami kalakasan spiritually sapagkat sabi nyo nga rin po, man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Salamat po. Patawad din po sa lahat ng kasalanan ng pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalm 122 verse 1. Sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yan po ang pamagat natin. Ngayong gabi, let us go into the house of the Lord. At hindi po, ito po ay sinabi ni David nung meron pong nag-invite sa kanya, go into the house of the Lord. Okay? So, nung may nag-invite po sa kanya, sabi kasi, I was glad when they said unto me. Take note the word, when they said unto me. Inimbitahan si Hari David at napumunta sa house of the Lord. At ang naramdaman ni David po ay kasiyahan. So, kasiyahan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya na ang pagpunta sa house of the Lord, andoon ang presensya ng Diyos. Andoon ang mensahe ng Diyos. Andoon ang instruction ng Diyos. Andoon ang pagpapala ng Diyos. Diba? Andoon ang mga prinsipyo na aayos sa kanyang pamilya. Andoon sa house of the Lord, doon po siya sasagutin ng Panginoon sa kanyang panalangin. Sa house of the Lord, doon po siya lumalago spiritual. Sa house of the Lord, doon po siya napapalapit sa Diyos. Doon sa house of the Lord, doon po niya nakikilala ang Diyos. Di ba? Doon sa house of the Lord ay nagiging kompleto at organized at payapa, masaya ang kanyang pamilya. Alright? So lahat pa, marami pang bagay doon sa house of the Lord. Kaya nga sabi ni David, I was glad when they said unto me. Alam niyo po yung ibang Kristiyano, pag ninaya mo sa church, malungkot sila eh. Pag niyaya mo sa church, maraming excuses. Pag niyaya mo sa church, ay busy daw. Pag niyaya mo sa church, pupunta daw ng outing or party or birthday. Pag ninaya mo sa church, napakaraming excuses. Walang kasiyahan. Kaya mahirap pa rin ang buhay. Walang satisfaction. Walang-wala. Talagang lungkot na klase ng buhay sapagkat hindi nasa-satisfy doon sa gusto ng Panginoon po sa kanyang buhay. Ano ho? At kahit may pera, may sakyan, may bahay, may kapangyarihan, may lahat. Pero walang satisfaction eh. May vacuum pa rin po sa kanyang puso na ang tanging Diyos lamang ang magbibigay, mag-fill up yung vacuum na yan. Yung peace of mind na yan, yung peace of heart, di ba? At yung joy, hindi po kayang ibigay ng mundo yan. Happiness, the world can give happiness, but it cannot give joy because only God can give joy. Wala po sa pera ang peace, wala po sa kayamanan ng peace. Ang peace of mind po ay nanggagaling sa Panginoon.
Kaya tignan niyo po, kulang eh. Bakit? Pag niyaya mo, walang kasiyahan. Itatapat mo na nga yung sasakyan sa kanya para sunduin eh. Oo, wala. Kaya napakalungkot na buhay, napakagulo, conflict sa pamilya, laging nag-aaway, sisigawan. Bakit? Walang naririnig na salita ng Diyos. Kaya bukas po, tayo bilang isang anak ng Diyos, Kristiyano, dapat sasabihin po natin, I invite you ho, tomorrow come to our worship place. Dapat ang reaction po natin at ang ating response, I was glad. When they said unto me, nung sinabihan nila ako. So come tomorrow to church, I say it unto you. Kagaya daw tayo ni David na sabi niya, I was glad. Alright? When they said unto me, let us go into the house of the Lord. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita na amin pong pinag-aralan. I-bless niyo po sa aming buhay at patuloy na matutubuhan. At muli sa araw bukas, abutin niyo ang aming mga pangangailangang spiritual, maging matibay po kami sa pananampalataya at mapalapit sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon. So, pagpalain niyo rin po yung lahat na nakikinig sa gabing ito. In Jesus' name I pray. Amen. So, yan po ang ating daily words of encouragement for tonight. God bless you po. And see you on the next episode of our daily words of encouragement. God bless you po at good night po guys. God bless you all. I love you all.